tao. So, ibig sabihin, ginamit natin yung kasikatan ni Bibi Sara para kumuha ng subscribers. Tapos ngayon, pumili ka ng kandidato, hindi mo inaral, hindi mo ni-research. Sasabihin mo ngayon, corrupt ang mga Duterte. Sasabihin mo ngayon, mamamatay tao ang mga Duterte. Magpo-post ka na isulong ang ICC. Ang liwa-liwanag noong kampanyahan, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinanong siya. Ang sinabi niya, walang karapatan na manghimasok sa justice system ng ating bansa ang mga dayuhan na hindi naman naninirahan sa ating bayan. So saan yung kredibilidad nito mga vloggers na to? Kasi ang dami-dami natin nun yung panahon ng kampanyahan sa mga caravans, ang sinisigaw natin ano? Sinisigaw natin, Marcos, Duterte. Pero ngayon, tingnan nyo, merong mga vloggers na nagsasabi na mas nanaisin daw nila na makasama ang mga dilawan. Ang mga dilawan makasama sa unity ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas pipiliin daw nila ang mga dilawan kaysa sa mga Duterte. Kailangang managot ang mga Duterte sa mga kasalanan. Asan ang mga kasalanan? May na-file ba silang kaso? Wala silang na-file na kaso sa mga Duterte. Halatang destabilisasyon, halatang demolisyon. Para saan? Napakaaga pa para mamuliti ka. Yung mga impeachment na yan, ganito lang yan mga kababayan. Ang usok, hindi magkakaroon kung walang apoy. So ibig sabihin, meron silang pinoporma na impeachment. At kung magkakaroon man yan, tandaan ninyo, pag nagising ang sambayan ng Pilipino, maluloko nyo ang ilan, pero hindi ang pangkalahatan. Tandaan nyo po yan. Ang mga supporter ng Pangulong Rodrigo Duterte nananahimik lang. Tatandaan po natin, meron pong 32 milyon na bumoto para kay BP Inday Sara. Kaya para sa mga kasamahan natin, nakakalungkot man, hindi natin alam kung bakit nangyari ito. Na ang sinisigaw nila nung kampanyahan ay BP Sara Duterte. Pero ngayon ang sinisigaw na nila pasukin ng ICC, panagutin ang Vice Presidente sa confidential fund na mismong ang Vice Presidente ang nagsabi, kung dyan lang ninyo susukatin ang pagmamahal ko sa bayan, alisin nyo yung confidential fund na yan sa akin. Bakit ako nagsasalita ng ganito para sa Vice Presidente? Hindi ako bayaran. Never ko pang na-meet yung Vice Presidente natin. Pero meron akong prinsipyo, meron akong kredibilidad, at meron akong integridad. Ipinagmamalaki ko na ang pinili ko bilang Vice Presidente noong nakaraang eleksyon ay si Bibi Sara. Napili ko siya bakit? Dahil sa ligasiya ng kanyang tatay. Diba? Noong 2016, alam naman natin, ginulat ang sambayanan ng isang mayor from Davao. Walang naglakas loob lumaban sa mga dilawan, kundi isang mayor. Isang mayor na probinsyano, ginulat ang buong Pilipinas. At sa katauhan niya ni PRRD. Kaya wag nilang subukan gisingin ang taong bayan. Matalino na ang mga tao ngayon dahil sa social media. Hindi na nilang kaya lokohin ang sambayan ng Pilipinas. Sir, sa nagbabadyang pagpasok ng ICC, dito ba ay nag-roadjat na ang UNITIM ay sirang-sira na po? Actually, yung usapin ng ICC na yan ay manipulation, no? Mind conditioning. Kasi ang pahayag, saan ba nanggaling yung balita? Mula sa CNN, mula sa mainstream media. Kinakat lang naman nila yung mga sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos eh. Pero kung inyong papanoorin, kung inyong sasaliksikin ang liwanag ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, umiiral ang justice system sa bansa. Maliwanag na maliwanag, walang karapatan ang ICC manghimasok. Ang mga dayuhan manghimasok. Kung kayo tanungin ko, kayo nagkaroon ng pagkakasala, kayo ay makukulong. Ang gusto nyo bang hahatol sa inyo, mga dayuhan na hindi naman kayo kilala? Hindi nga alam kung ano ang sistema na nangyari sa ating bayan. Yung laban sa droga na yan, sino bang nakinabang? Napakaganda ng laban sa droga na yan. Tumahimik ang bansa natin ng ilang taon. Tapos ngayon, papanagutin nyo si Rodrigo Duterte sa pagkakasala. Sa bawat digmaan, tandaan ninyo, bawat digmaan, bawat laban, may tinatawag tayong casualty, may tinatawag tayong collateral damage. No? Ang biktima, tandaan ninyo, iba ang biktima sa collateral damage at casualty. So, para malinis ang ating bayan, para maayos at maisaayos ang ating bayan, kailangan talaga natin magsakripisyo. No? Kung may kaso si Pangulong Duterte, dapat ang lilitis sa kanya ay Korte Suprema ng Pilipinas. Hindi yung mga dayuhan na yan. Ang ICC, tandaan ninyo, wala silang karapatan dito. Hindi tayo natatakot, wala tayong tinatago. Pero hindi nakakasuhan. Wala pang kasong kinakaharap ng mga Duterte. Tapos mapiprejudice lang, sasabihin natatakot pumasok ang ICC. Walang natatakot sa ICC. Ang sinasabi lang natin,
Meron tayong tinatawag na 1987 Constitution, no? Binubuo ng executive, legislative at judiciary. So kung hindi umiiral ang judiciary sa Pilipinas, pwede silang manghimasok. Pero dapat saan ang unahin ng mga ICC na yan? Unahin nila ang kaguluhan saan? Doon sa Israel, doon sa Gaza, doon sa mga sibilyan ng mga naapektuhan ng gera. Yun ang unahin nila. Huwag nilang pakialaman ng Pilipinas kasi umiiral ang justice system sa Pilipinas. Di ba? Isang example, nakalaya si pansamantala, si Senator Laila de Lima, former senator. Kung hindi umiiral ang justice system, sa tingin nyo ba, makakalaya siya? Pinagbigyan mag-bill, pinagbigyan pansamantala makalaya. So yun ang example na umiiral, no? Huwag nilang gamitin na issue sa mga Duterte yung mga bagay na napakasimpleng unawain. Simpleng-simple, confidential fund. Hindi lang naman si Pipi Sara ang may confidential fund. Bawat local government unit. Bakit tayo nagkaroon ng insurgency free sa mga probinsya gaya ng sa Mindanao, ng sa Davao del Norte? Naubos ang mga rebelde. Ginamitan ng confidential fund. So wag natin gamitin na issue sa ikalawang pangulo yung mga ganyan, no? Yung mga ikinukumpara kay BP Leni, ang Vice Presidente, napakalayo po. Napakalayo, tatandaan nyo, kaya ako pinili si Bibi Sara bilang Vice Presidente dahil sa ligasiya ng kanyang ama. At kaya ako pinili si Pangulong Bongbong Marcos dahil din sa ligasiya ng kanyang ama. So mananatili ako nasa alyansa ng Marcos Duterte. Tatandaan nyo po yan mga kababayan, doon sa mga nagbablog, sa mga vloggers na nakasama ninyo noong nakarang kampanyahan na sumisigaw ng Marcos Duterte. At ngayon ang sinisigaw ay ipakulong ang mga Duterte. Wala kayong mga integridad. Wala kayong mga prinsipyo sa sarili ninyo. Hindi ko alam kung sino mga nag-uutos sa inyo. Pero huwag niyong antayin magising ang mga tao. Magising ang sambayan ng Pilipino. I-unsubscribe kayo, i-unfollow kayo. Kasi nilinlang nyo sila, kayo ang mga totoong fake news. Kasi wala kayong paninindigan. Kung sino man nag-uutos sa inyo, wala na kaming pakialam doon. Pero hindi nyo malilinlang ang sambayan ng Pilipino. Okay, thank you, sir. Meron pa ako, sir, pahabol. So, yan nga. Kasi nabanggit nga po yung impeachment kay Vice President Inday Sara. So, sabi nga ni dating Pangulong Duterte, pag natuloy nga daw yung impeachment ay babalik siya sa politika. So, anong opinion? Wala pa kasi simple na sagot natin dyan. Pangulong Duterte bilang ama, aapihin yung kanyang anak. Kahit naman ako, kung anak ko, aapihin mo. Di ba? Marami na mga naglilipatan sa partido, marami na ang mga bumabalimbing. Gaya na sabi ni Senator Amy, napakapangit naman kung binalimbing na sila dati, ay babalimbing naman sila ngayon sa mga Duterte. So para sa akin lang, bilang ama, no, kilala natin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na napaka-strong person yan. At syempre bilang ama, naging ama ng Pilipinas siya. No? Sasabihin niya, inaapi yung anak ko pribado ako ngayon. So karapatan ko tumakbo. Sa tingin nyo ba matatalo siya pag tumakbong senador? Napakalabo. Kasi dahil sa ligasiya na nagawa niya. Aminin natin, hindi, mga ipokrito, mga naninira kay Pangulong Duterte. Aminin natin na hindi. Nung panahon ng 2016, isa kayo sa sumisigaw ng pagbabago. Isa kayo sa natutuwa sa ginawa ni Pangulong Duterte. Kaya kung siya man ay tatakbo, ako'y buong puso, taos pusong susuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, mayroon kasi akong panood ng mga vlogger na nagsisisi daw sila sa pagsuporta dati kay Pangulong Duterte. Oo, nagsisisi sila. Ipagpatuloy na nila yung pagsisisi nila dahil pag nagising ang taong bayan sa mga kagaya nila mga traidor, sigurado magsisisi sila sa huli. No? Wala tayong dapat ipagsisi kasi alam naman natin, nasaksihan natin. Ako, isang buhay patunay na nakinabang sa kapayapaan ng panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya anong ipagsisisi nila? Ipagsisisi nila na hindi sila kumita ng panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sa ngayon, nalalangisan na yung mga labi nila, kaya ginagawa nila, sinisiraan na nila yung mag-ama. So huwag sila magpa-ipokrito, maging totoong tao tayo kasi influencer tayo. Dapat ipaalam natin sa mga taong bayan kung anong nangyayari katotohanan sa ating kapaligiran. Hindi yung ililigaw mo yung isipan. Kaya sila pinalo, kaya sila sinubscribe, kaya sila tinangkilik ng ating mga kababayan sa kanilang social media platform dahil dahil ang isinisigaw nila ay Marcos Duterte. At ngayon sasabihin nila, mas pinipili nilang i-promote ang isang dilawan kaysa sa mga Duterte. Papanagutin mo, gaya ng ginawa sa mga Marcoses na prejudice, hinusgahan ang walang kalaban-laban dahil nasa ibang bansa. Ngayon, ang ginagawa, hinuhusgahan nila through social media. So, nasaan ang katarungan doon? Kasi napapansin natin nung kampanyahan nga, grabe.
ilang boltong vlogger nandun. Pero sa ngayon, parang halos maubos na lahat ng vlogger na sumusuporta kaya President Duterte. Masyado pang maaga, kapatid. Masyado pang maaga para mamuliti ka. Nagtatrabaho ang Vice Presidente, ginagawa niya ang tama. Pero itong mga sinasabi mo, hinahanap mo, wag nilang antayin magsilabasan itong mga supporters ng mga Duterte. Hinahayaan lang sila sa ngayon kasi hindi politikong tao ang mga Duterte. No? Hindi sila pumapatol sa mga ganyang maagang pamumulitika. Kaya wag nilang antayin yan. Pero ito lang masasabi ko, noong 2016, hindi kinailangan ni Pangulong Duterte ng mga endorsement ng kung sino-sinong mga politiko. Isang mayor lang ang gumiba sa mga dilawan. Ginulat ang buong sambayanan. Yan ang masasabi ko sa iyo, kabayan. I'm so in love with you.